Come on, may tanong ka ba kay Ilean? Umpisa na kagad natin. Bakit masyado kang controversial? Sadya ba yan o meron kang plano pang iba? Actually, sir, I'm just doing my job. Ayoko naman na kinilala ko, tapos hindi naman ako papasok. Ang nangyayari kasi, yung iba, hindi na lang umattend sa session. Tapos meron pa kaming mga sweldo, mga MOOE, at nahihiya naman ako sa sarili ko na I'm occupying a seat in Congress na araw-araw wala tayong mga na-contribute. Palamuti. Palamuti tawag nun dito mo. Yung decoration. Oo. Marami naman dyan sa Kongreso. Palamuti. Makikita mo naman, nagte-text lang. Di ba? Kita mo, naka-video eh. No? Actually, ang lumalabas po, maraming mga incentives inaalok sa mga miyembro ng Kongreso. Hindi naman sinasabi, kapalit nito, manahimik ka. Pero, syempre, pag maingay ka, hindi ka nakakakuha ng ibang mga incentives. Anong mga incentives yun? Well, yung isa, pinakita sa akin ng isang member ng House Appropriations Committee, mga budget items worth 151 million, kasama ang TUPAD, AIX, MAIP, Farm to Market Road, DPWH budget, at ang lumalabas, pag uma-attend ka sa mga meetings, meron kang incentive. Pag minsan may kailangan na iboto ng Kongreso, ang mga members after passage may incentive. Magkano incentive? Well, Congressman? on October 13, after the approval on second reading of the 2026 budget, there was 1.5 million pesos that was given, which, according to Congressman Toby Chanco, is always given pag may break. 1.5 Cash na Cash. MOOE ito. Wow. Nilinaw ni Deputy Speaker Ronnie Puno na yung 2 million naman na ibinigay nung Desyembre ay hindi bonus, kung hindi additional funding for your Christmas requirements. At ang 2 million na ito ay ibinigay din halos kasabay ng approval naman ng BICAM ng 2026 budget. Yung 1.5 million pesos, pangkalahatan yan o piling-pili lang? Nagulat to sir ako na pagkatapos ng approval ng budget, may pila sa isang maliit na kwarto. Ano kung saan korto yan? Iba-iba po eh. Dinidivide up nila yung mga distribution centers. At gusto ko lang naman lumabas ang katotohanan. Pwede bang pangalanan yung mga distribution centers? Sa loob po ng Kongreso. Yun nga, mga opisina. Opo, iba-ibang mga opisina. Yeah, kani-kaninong opisina. I think it's based on party. Parang yung mga party list, iba ang lugar. Yung ibang mga parties, iba ang lugar. Parang sa takilya ng sinihan, merong PW lane. May PWD lane. Ito may kanya-kanyang linya rin. Segregated according to political color. Opo. Kaya maraming mga nagalit sa akin na binunyag ko ito. Pero ako'y bago lang naman dito sa Kongreso. At I feel responsibilidad ko na sabihin yung mga nakikita ko at kung gusto nilang linawin na ito ay additional funding for your Christmas requirements, magandang ipaliwanag nila sa publiko na may ganito para sabi po ni Deputy Speaker Ronnie Puno, may pang Christmas party ng mga barangay captains. Baka naman sasabihin ng mga barangay captain, wala silang natanggap na pang Christmas party nila. Mabuti na malaman natin ng lahat saan napupunta yung 18.58 billion pesos na MOOE budget ng Kongreso. Dahil lumalabas po, parang kalahati nito, walang liquidation ng resibo, by certification lang. Kaya parang din siyang confidential intelligence fund ng Kongreso. Okay. Congressman, matanong lang kita. I mean, nag-aaral din ako ng abogasya. Sa amin, pag sinabi, congressman ka, you are in legislature, you are doing legislative work, you make laws. Ano yung 2 million na Christmas requirements na yan? Para saan yan? Dahil naman, mahigit pa sa 2 million ang ginagastos ng mga members of Congress tuwing Kapaskuhan. At I'm just advocating for transparency, not to remove these benefits. Yes. And I think they already said it's for the activities in the district. And even, by the way, this January, a lot of congressmen are abroad. I think may mga conferences. Baka higit pa sa 2 million ang natatanggap nila pag ikaw ay nasa conference. Baka meron kang travel allowance. The presumption is it's paid for by government. There's actually a breakdown in the GAA of the MOE fund, which includes communication, representation, miscellaneous, and travel. I think there's almost 1.5 billion pesos just for the travel of members of Congress. Representation in the total, let's say, budget for your district. How much is representation, at least, for a congressman in the good graces of leadership? Well, 18.58 billion divided by 318 members is an average of 58.4 million per member. Per member? Wow. I would say Wow. that
the utilities are justifiable expenses. So there's maybe Yes. 10 million Agree. per member that Yes. goes to the maintenance and operations of the house. Pero yung para sa mga members itself, baka kalahati ng 58 na to. Tapos meron iba pang nasa discretion ng house leadership na ang isang ma-point out ko din, meron din pang professional services at yung ibang mga consultants ng house na nakausap ko, sinabi nila binabayaran sila ng cash sa supot o sa backpack. At ang lumalabas Supot o baka sa backpack. galing sa MOOE ang pambayad sa mga consultants at kasama na rin sa mga consultants yung mga social media consultants. Supot or backpack? Supot, konti lang nalalagay doon. Pag backpack, medyo marami-rami yun. May ibang nagbanggit na baka iba maleta. Oo, maleta. Iba na meaning na maleta ngayon eh. Pag nakikita ko, pag nakikita ko naka-display na maleta dun sa mga malls ngayon, parang iniisip ko, may laman kaya to. Dahil doon sa kay Saldico. Oo. Oo. Anong tingin mo kay Saldico? Anong nagsasabi ba siya ng totoo? Alam niyo sir, ang magandang gawin, tignan natin yung mga proyekto na nasa listahan niya ng 81 billion pesos DPWH by CAM insertion. Dahil may 4 na proyekto doon nasa sarili kong distrito, talagang existing projects. May tatlong 350 million at isang 200 million na slope protection sa Nasugbu at riverside protection sa Lian, total of 1.25 billion pesos of projects that I can say ay halos 5 times overpriced. Kasi 45,000 per square meter para maglagay ng netting sa bundok sa Nasugbu. Wow. At ang question ko lang, exist, maanomalya dahil overpriced ang mga proyektong ito? Sino ang nagpalagay sa budget ng mga proyektong ito? At sino yung pumili ng kontraktor at kumuha ng di umano'y kickback? Kaya kalimutan na po natin na galing kay Zaldico ang listahan ng mga proyekto. Factual po na may nadagdagan ng mga proyektong ito. Around the country, testigo po ako sa sarili kong distrito na maanomalya ang proyekto na kabilang sa listahan ito. So, I hope that the House will not fault me for asking the question. Ilang porsyento ang dinagdag doon sa proyekto? Para sa netting sa bundok, 45,000 per square meter ang pinaresyo at yung sabi ng ibang engineers, baka 5 times overpriced yan. Yes. Eh baka 20% ang napunta sa proyekto. Tito Man, in perspective lang ha, I've read an article na per square meter, para kapag kunyari, magpatayo ka ng structural, yung structural, per square meter per structure mo nun, ang gagastusin mo like 18 to 20,000 pesos per structural na yun ha, load bearing yun. Now, for my interior, 25,000 to 30,000 per square meter, but 45,000 for a netting. Common sense na lang po, talagang magtatanong tayo bakit ganun. Isa pa sir, sa listahan naman na galing sa DPWH ng mga proyekto sa 2025 National Expenditure Program, meron doon nakalagay na 8 billion pesos in projects proposed by OP, parenthesis, ES/SAP. At yung pinakamalaking isang proyekto doon ay nasa sarili kong distrito Office of the President yan. baka kayo po OP. ang makakasagot. Sino si OP OP? o yung ES o SAP Special Assistant to the President. Hindi, common sense na mga ano, pag pinag-uusapan naman national budget, alam nga naman, ang ibig sabihin ng SAP, yung computer budget sa yung computer company na ganun, di ba? Tsaka yung ES, anong ibig sabihin nun? National budget pinag-uusapan. Tsaka, ano, are you referring to the Cabral files? Yes, sir. So, sa 8 billion na mga proyekto na nakatag OPES SAP doon, yung pinakamalaking isa, 300 million pesos, ay para sa solar street light sa aking distrito, 1,202 pieces at a price of 233,000 per street light. So again, it's 5 times overpriced. At ang tanong ko lang, sino ang nakinabang sa pag-overprice ng proyektong ito? That is a fair question. Nakatayo na po yung mga street lights na ito. It works, it's good for the district, but it's 233,000 Nung per piece. binigay yan sa distrito mo, congressman ka na? Hindi sir, ito ay nasa 2025 budget approved before I became congressman. Yes. Oy, okay. Pero hindi po ito galing sa inisyatibo ng congressman kasi sir, ang congressman may allocable. Sa first district ng Batangas, 1.373 billion taon-taon. Pero lumobo sa mahigit 5 billion pesos yung budget ng aking distrito sa 2025 at yung karamihan nga ng mga insertions na ito ay hindi galing sa congressman. Sino naglagay doon? Yun nga lang po ang tinatanong ko. Pero ang lumalabas,
1.25 billion nasa listahan ni former Congressman Zaldico, tapos 300 million nasa listahan ni Yumaong Yusek Cabral para sa OPE-ESAP. May mga kung ano-anong mga nakasingit dito. At yung isa, tamang-tama po, kakarating lang ang printout ko, ng mga projects na ipinasok ni Congressman Edwin Garjola ayon sa aking mga research. Dahil Ito yung 146 projects. yes, sir. I have here something I'm gonna post on Facebook actually in a few hours, but I can Dami niyan, discuss here Dami. first. Oh. Ang mga proyektong ito ay lahat nakatag in a way that they all ended up also being awarded Ito ba to yung companies. Cabral files? Yes, sir. With links to Congressman Garjola. At ito po ang ipinakita ko sa ICI at sa Ombudsman noong November. Dahil nagtaka lang ako, bakit August 2024 ang file na ito, pero in 2025, halos lahat ay na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Kaya ko po ito sinasabi dahil 514 million pesos of these budget items are in my district. And Congressman Garjola asked me for help for the approval by the local government of these projects in Tui, Batangas. On the third page po dito, or fourth rather, nakalagay dito, 4 road projects in Tui, Batangas by Redicon Trading. Ang punto ko po ay nasa August 2024 list pa lang ng DPWH ang mga proyektong ito na a year later na award kay Cong Garjola. Ibig sabihin, siguro hindi by coincidence na na-award kay Cong May Garjola, long-term planning. pero may pre-ordering. May planning na talaga. Hindi mo lang binibili yung proyekto pag approve ng budget. Ah. May mga usapan, baka yung contractor pa ang nagpapalagay sa budget. In context po, para po sa ating nanonood dating dito, pag sinabi mo Congressman Garjola, are you referring to the CWS party? Yes, sir, I would say that Congressman Edwin Garjola owns 2 companies Okay. that are on this list, actually 3. Newington Builders, Yes. S.Ang Construction, and Laurel Development. Either by him or members of his family. I think actually to be precise, members of his family own these companies. Conflict of interest yan. Oh, the Oo. beneficial ownership goes to the members of his family. Well, I Parang think ganon. defense is kung hindi naman nakalink sa kanya yung budget insertion, arm's length, wala siyang kinalaman. Oh, pero beneficial ownership kasi tinitingnan natin, who is the beneficial owner of these construction companies? Pero kahit nasa pamilya niya, ang point I'm trying to prove lang is, bakit may listahan si Yusek Cabral ng mga proyekto na a year later na award? Naka-ready na. Puro sa mga company ng pamilya ni Congressman Garjola. Correct. Let's set aside whether kinausap niya ang mga kapamilya niya, may kaugnayan ba yung budget insertion at yung eventual award sa mga contractor na ito? Tama. Ibig sabihin, 2024 pa lang, pinagplanuhan na ito. Well, according to this Or earlier. According to this file that I obtained, dated August 2024. Okay. Now, question. Maraming kritiko ngayon, for some strange reason, rather than be happy with an expose from you, no? They are criticizing you na, kunyari, parang polluted tong Cabral files na to, pinilit mo raw si Yusek Cabral. Didn't anyone ask Yusek Cabral at that time when did this happen? Buhay pa siya? Well, this is a perfect question because itong eksaktong listahang ito ay ipinakita ko sa ICI at sa Ombudsman in November. November! Buhay po si Yusek Cabral doon. Yes. At sinasabi ko, dapat nating imbestigahan bakit sa file ni Yusek Cabral may mga proyekto na naka-group together na eventually na-award kay Congressman Garjola Link Companies na at that time si Yusek Cabral sana ay pwedeng sumagot. So, bakit, kung ako ay... bakit pag pinagkatiwala ni Yusek Cabral yung files sa iyo? Actually sir, nung June 11, una kong binisita ang kanyang opisina at nagbigay siya sa akin ng explanation ng kanyang high-level budget allocation formula. At nagsulat din po ako asking for the budget per district. At nung pumasok si Secretary Official Vince, communique ito. yes sir, Okay. at nung pumasok si Sec Vince sa DPWH on September 1, naisip ko na magandang pagkakataon ito to try again dahil si Sec Vince ay para sa transparency. Yes. At mula September 4 hanggang December, nasa akin ito, alam po ni Sec Vince, at nung November pa nga, sinabi ko sa media, meron akong listahan ng pre-ordering di umano ng mga kumpanyang konektado kay Congressman Garjola. At buhay pa si Yusek Cabral noon, wala naman nagsabi na hindi ko dapat ilabas yan. Pero for some reason po, nung Desyembre, nung uminit na ang diskusyon tungkol sa mga files ni Yusek Cabral,
lumabas na po ang mga aligasyon na kahit na may CCTV kami na maayos kami maglalakad sa opisina, Nakita ko yun. hindi naman daw authorized ang pagbibigay nito sa akin. Pero ang gusto ko lang linawin ng po is November ko pa sinasabi sa publiko na sa Haven't akin you ang files na ito. haven't you confronted Congressman Guardiola on this? Actually sir, 3 months hindi ko siya nakita sa Kongreso. Pero nung nakita ko siya December 1, 3 months. nag-selfie nga kami, di ba? 3 months. At yun ay dahil marami akong mga gusto ngang tanungin sa kanya. Pero hindi na niya ako sinagot matapos ng aking mga in-upload tungkol sa kanya. Oh, ibig sabihin na wala siyang sagot sa iyo na nung mga katanungan mo. Karami, ang dami-daming kuwan na dito. Actually sir, Hindi mo siya tinanong na parang hindi ba nakakahiya na congressman ka tapos ikaw rin yung contractor? well, August, May, June, July, August, and April, kinausap niya ako tungkol sa mga proyektong ito dahil humihingi siya ng tulong para sa implementation at magpa-park pa siya sana ng karagdagang mga proyekto sa aking distrito. Pero By part ka, anong ibig sabihin na maglalagay ng pera? to take a step back po, the reason why I'm advocating on the reform of the budget process because bago akong congressman, humihingi ako ng budget sa DPWH para sa mga lehitimong mga proyekto ng aking distrito at sinasabihan tayong lahat, kulang ang budget. Pero may mga nagbubulong, kung gusto mo ng budget, lumapit ka kay Kong Garjola. Parang siyang may hawak ng alokasyon ng budget ng DPWH, pati DA. Pati distrito mo. Opo, kasi Wow. ibang mga congressman din nagsasabi na yung mga nire-request namin, hindi ina-aprobahan ng DPWH, pero kung gusto mo ng budget, lumapit ka kay Kong Garjola. Eh, siya ay representante ng CWS party. Yes, Hindi ko alam bakit yes. siya may hawak ng DPWH at DA budget. Ibalik lang natin konteksto ulit dito. Ang konteksto dito is that napansin mo na ito. Kaya ko nga sinabi na kailangan nating i-reforma itong sistemang ito dahil sa Kongreso, usap-usapan, kung gusto mo ng extra budget, lumapit ka sa mga broker. Balikan natin ng yung DPWH. mga construction companies na pumasok sa distrito mo na supposedly pagmamayari ng beneficial ownership ng mga kamag-anak ni Kong Guardiola na supposedly legal kasi arm's length. Arm's length, ibig sabihin, hindi konektado sa kanya. Pero bakit siya nakiusap sa'yo na i-proceed yung mga budget na to kung hindi to totoo? Well, except if you can prove nga na yung budget insertion ay galing sa kanya at yun ang kahalagahan ng files ni Yusek Cabral at ang iba pang mga files ng DPWH para ma-link natin na hindi lang nagkataon na na-award sa mga kumpanya ng pamilya ni Kong Garjola ang mga proyektong ito, pero yung nagpapondo ng mga proyektong ito mismo ay si Congressman Garjola. Kung sana investigahan ito ng DPWH, ICI o Ombudsman. Kailan po lumapit sa inyo si Congressman Guardiola for these projects to happen? Actually, nung May, pagkatapos ng election, humingi na siya ng tulong para sa approval ng na-approve ng budget pero hinaharang ng LGU Was kasi this in your house or hindi sir met in a coffee shop, restaurant? nag-usap kami in Batangas actually during the campaign humingi siya ng Okay. tulong para sa kanyang mga kandidato tapos tumawag din siya sa akin in May right after the election kasi ayaw ng LGU yung asphalt sabi lang nila dahil bukid na mabaha dapat concrete Yes. pero ang sinabi ng DPWH kaya siya asphalt kasi si Kong Garjola ang nagpapondo ng mga proyektong ito at madali at mabilis ang paggawa ng mga asphalt At projects. madali rin masira para ulit-ulit gawin. Tama po. Oo. Yung asfalto? Oo, madali. asfalto. Oo. Ang Ang kasi, tawag na ho yan, sir, ngayon, aspaldo. Hindi na aspalto, aspaldo. malaki po ang kita sa asphalt, parang hindi na control. Ang DPWH nagsabi na ibababa ang presyo ng lahat ng mga proyekto ng up to 50%, pero yung asphalt up to 67%. Pero nung for approval na yung final budget, ibinalik nga po sa mas mataas na presyo. Pero ang punto ko po ay mismo galing sa DPWH, overpriced ng asphalt. Si Kong Garjola, hindi siya sa top contractors ng flood control, pero siya po ay nasa top contractors ng road projects, lalong-lalo po ng asphalt.